good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, isang magandang hapon sa inyo. So, ngayong hapon, medyo maaga tayo makauwi gawa ng medyo maulan at wala tayong ganong ginawa sa site. Hindi tulad ng mga karang araw na marami tayong nagagawa kaya nakalimutan natin yung pagre-review. So yun guys, balik tayo sa ating pagre-review ng technical at konting fundamentals dito sa mga most active na stock ngayong araw. So, October 8, 2020. So, yung mga naging aktibong mga stock ngayon guys is yung ABS or ABS-CBN Corporation, AEB, Aboitiz Equity Venture, Ali, Ayala Land Incorporated dito sa ME Holding Corporation, ICT, International Container Terminal Service Incorporated, then JFC, Jollibee Food Corporation, MBT, Metropolitan Bank and Trust Company, then MPI, Metro Pacific Investment Corporation, MRC Allied Incorporated, NIKL or Nickel Asia Corporation, Now or Now Corporation, P-Gold or Pure Gold Price Club Incorporated, SM Investment Corporation, TEL or PLDT Incorporated, URC or Universal Robina Corporation. So, yung mga bago dito guys nung ngayon is yung sina ABS, yung ABS-CBN Corporation. So, yung I think yung MRC, then Pure Gold, SM Investment, then URC. So, yun ang mga bago natin. So, ang iba dito, nagkaroon na tayo ng mga technical at fundamental review yung nakaraang Monday. So, Martes saka Miyerkules, wala akong nagawang technical review sa fundamental kasi nga gabi na tayo nakauwi. So, pag uwi kasi sa bahay, so konting kahit pahinga, so nakatutok ako sa dito sa forex trading ko. So, halos sa forex ako nakatutok ngayon kasi nga gawa ng galaw ng ating stock market medyo mabagal. So, ang kwan ko talaga purpose sa paggawa ng technical review ngayon is siguro konting trading, pang trading, pero the purpose for me is naghahanap ako ng pag-invest na company. So guys, punta natin ang ating Instagram at alamin natin ang technical at fundamental nito na aking nalaman ngayon sa aking pagsasaliksik ngayong araw. So guys, punta tayo sa Instagram. So guys, yung video pala na to, so ang purpose ko lamang sa video na to is for personal lamang na pag-aaral regarding sa mga company. So yung mga napili kong company guys, so based naman doon sa most active na company. So hindi naman ibig sabihin ng company na review ko is yun na rin yung ini-insist ko na company na pwede yung pag-tradean kinabukasan or sa in the future man. At pangalawang purpose ko lamang is makapag-share na ako ng knowledge sa mga newbie, sa mga baguhan sa stock market, kung paano ginagawa yung pag-review at yung mga kailangan ng mga ideya about sa pag-trade ko sa day trader or sa investor. So, hindi naman ibig sabihin guys na kung most active company is yun na magandang company. So, marami namang company dito guys sa stock market na magaganda naman ang galaw sa bawat araw. So, na hindi nakalista doon sa most active. So, ang iba nakalista sa trending, iba naman doon sa top gainer. So, yun ang aking masasabi guys. So, ideya lang para sa konting tulong lang para sa mga baguhan sa stock market, lalo na sa mga newbie nag-aaral pa lang. So, kung meron man akong pagkukulang guys, at meron man mali sa mga nasabi ko dito sa pagre-review, open naman ako na i-correct. At open din ako na magkaroon ng panibagong ideya na galing sa mga datihan trader. Kasi ako guys, 5 years pa lang naman ako sa stock market. Then, almost 1 year pa lang din naman sa forex trading. So, ang lahat lang naman is pinabase ko doon sa technical pagdating sa forex, then may fundamentals naman doon sa technical fundamentals naman sa stock market. So, lahat ng yun guys is gusto ko lang i-share sa mga baguhan trader na nagsisimula pa lang na gusto magkaroon ng ideya. So guys, yun naman ang masasabi ko at sana kung may ideya kayo na hindi ko nasabi or may mas matindi kayong ideya, open ako guys na pakinggan yon at matutunan yon. At kung luluubin nyo, so sana paki-comment nyo na din sa ibaba. So maraming salamat guys sa inyo. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So unang tingnan natin guys is yung PSEI or Philippine Stock Exchange Index. So ngayong araw guys, tumaas yung ating PSEI
Philippine Stock Exchange Index ng 74.78 or equivalent yan ng 1.78%. So, total volume is 2.26 billion. So, medyo huge yung volume ngayon. Then, may value siya na 19.57 billion. So, yun nga lang, yung net foreign buying na naman natin is 1.21 billion. So, negative na naman tayo. So, may mga lumabas na naman na investor. So, kagandahan naman, tumaas ang ating stock market. Yun nga lang, yung net foreign buying natin is medyo bumaba. So, nagda-divert sila ng investment sa ibang mga stock market or sa global market. So, kung mahilig kayo tumingin guys ng mga stock market or sa mga stock market ng ibang bansa sa global market, so mapapansin niyo yun na tumataas talaga yung stock market, lalo yung Australia, then Canada at pating Europe. So mapapansin natin, so yung iba nga sa Asia ng mga market medyo bumaba ngayong araw. So bago kasi ako nagre-review guys, so tinitingnan ko yung mga stock nila, yung mga stock market sa ibang bansa. At tulad na rin na nagte-trade ako sa Forex, so kailangan ko rin malaman yon kung ano yung galaw nila. Kasi minsan, nagte-trade ako through indexes, so para malaman ko yung galaw ng market nila, lalong-lalo na yung US. So, doon ako mahilig mag-trade sa US index at yung mga currency sa Forex exchange. Kaya, nalalaman ko kung ano yung galaw nila, guys. So, guys, kagandahan naman ngayon is gumaganda yung ating PAC. So, tumataas. Ibig sabihin, gumaganda yung galaw ng ating mga company. So, may mga investor naman tayo na pumapasok. So, yun nga lang, yung iba talaga. So, medyo mas malaki kasi yung oportunidad sa ibang market, sa global. Kaya siguro doon sila nagda-divert ng mga kanila, yung mga capital nila. So lalo nga yung ngayong panahon, malapit na yung winter sa ibang bansa. So at lumalaki yung demand ng oil. So napapansin nyo yung oil sa mga stock market sa global. So tumataas yung value nila at isa rin yung sa pag-develop ng technology. So yung karamihan is more on minerals, so sa mga mining company. So guys, punta tayo sa ating pagre-review about sa mga most active na stock ngayon araw. So, may konting technical sa konting fundamentals na i-share ko sa inyo. So, na mga nababasa ko. So, yun ating gagawin ngayon. So, unahin natin guys. Ito tayo dito sa win and loss. So, dito sa most active. So, unahin natin guys sa SM. So, kay SM guys, mapapansin nyo. So, medyo mataas yung kanya. Mataas yung kanya ngayon. Yung buying niya ngayon. So, ang nangyari kasi yan guys kay SM. So, puntahan muna natin yung Bollinger Band natin. So, RSI. So, ngayon, nag-cross yung sa day candle, bisak day candle. So, yung RSI mo is nasa above 50, nag-cross above 50. So, gawa nga nitong marami yung buying volume. So, or mas marami yung buying kaysa selling. So, mapapansin nyo, napaka-huge ng volume. Umabot siya ng 15.185 million na volume. So, ang required nyo lang is 1.026 million na volume. Pero ngayon, umabot ng 18. So, napaka-huge ang volume na yan. So, almost more than, I think, nasa 1,500%. So, ang tingnan natin guys is every 5 minutes candle. So, ngayon, nagka-hug siya dito. So, may posibilidad na kapag tumaas or nanatili bukas dito, so may possibility na tumaas yung price ni SM. So, SM Investment from 1,000 something to naging bumaba na dito dito yung after ng pandemic dito sa 800, hindi na siya nakaabot ng umabot naman pala siya, hindi pala umabot, almost lang pala 1,000. So 5 minutes candle guys, tingnan natin. So as a trader, sa mga trader, so napaka-huge ng 5 minutes candle niya guys, lalo na yung kanya, yung ngayong dito ngayong last minute, pero wala nga lang volume. So ang volume kasi na pumapasok na napakalaki is dito yung part ng ito nasa 4.64k. So ito yung napakalaking volume. So bakit malaki yung volume niya kanina dito sa So punta nga tayo sa day candle guys. So bakit magkano ba yung volume na SM ngayon? So sa watcher SM, so may 15.19 billion na volume. So value siya sa 13.78, pero pagdating tingnan natin ang 5 minutes candle guys, so baka hindi lang natin napansin. So ito pala yung volume. So napakalaking volume nito guys, na nasa 15 million na pumasok
na volume na SM. So that day, so umaga pa lang, after 9:40, 10 minutes ng kan. Pero after that naman guys, nang pumasok yung volume, so yung price, so possible isang investor ang pumasok dito guys sa fort na to. So mapapansin nyo, napakalaki ng volume. Pero the rest, wala na tayong makitang volume dito sa ating graph. So ito lang napakalaking volume, pero yung price niya nung mga pagdating ng mga bago hanggang sa matapos yung dito, yung itong trading hour is medyo palaki. So, possible may mga trader na mga pumasok dyan kasi nga medyo nakakita ng malaking volume. Pero ang kung kasi niyan guys, so isang malaking investor ang pumasok dito. Kasi nga gawa ng CSM is may bond issuance siya na total of 10 billion. So, ang bond na to guys is nag-yield to ng per annum na 3.36 or more than 3.36% saka magma-mature ng 2024. So, ibig sabihin, naghihikay siya ng dito investor para yung mga diff kanya, yung mga kanya ngayon kakulangan sa finances, so sa mga project na kwan is kanya tawag dito mapunan niya, at may pangako siya doon na yung bond issuance na yun is magkakaroon ng per annum na interest na 3.36%. So, medyo malaki kung isa kang investor na pumasok sa makikita nyo, isang napalang investor. So, hindi natin alam kung anong investor dito. So, possible mga bangko or mga holding company. So, pero pagdating dito guys, medyo walang volume. So, possible may mga trader lang na pumasok dyan. So, ilan-ilan na mga trader. So, pero yung paggalaw ng price is medyo walang galaw nung mga 11:30, pero after that 11:30, so doon pa lang tumaas yung price. So, ang mangyayari niyan guys, so medyo huge ang price niyan. So kung isa kang trader, so babantayan mo na lang 'yan na kung tataas yung kanya, yung price niya. Pero para sa akin kasi bilang isang trader, so napaka-huge, dito na yung closing price niya. So may possibility baka kung bumaba siya dito bukas guys, yung price niya sa part na to. Dito sa part na to guys, pag bumaba yung price diyan dito sa part na yan, so may possibility na bumaba yung price nito na SM guys bukas or possible na dito na may pagbaba ng presyo. At mapapansin nyo sa Bollinger Band niya na everyday, so medyo may pagnaro pa yung galaw niya. So may possibility na may karoon ng sideways yung yung mga price niya. So either yung price nito magkaroon ng up and down ang galawan nito guys. So hintayin na lang natin guys. So yung RSI niya pa naman sa day nito is medyo dito, medyo nakakross sa 50. So may possibility na magkaroon pa to ng reversal. So kung isa kang investor guys, so maganda mag-invest kay SM. So sa gawa nga sa pangako niya na 3.36% na yield o na offering of bond na yan. So may possible na may pagtaas ng presyo ng price in the future ito si SM. So SM investment. So mga kanyan, baka yung apektuhan niya is yung mga operation ng mall saka yung mga commercial building niya sa mga residential building na pinapagawa, so na hindi natapos ngayon kasi gawa ng pandemic at medyo hindi rin nakagalaw yung mga tao guys. So yun ang ating mga kay SM guys. So, bilang isang trader, so negative tayo dyan kasi gawa nung ating nakita kayo sa 5 minutes candle. Pero guys, hindi ko naman sinasabi sa inyo na yun, sundin nyo yung ideya ko para lang sa akin yun. So, disclaimer lang guys, yung yung pag-aaral ko ng technical at fundamental is base lang sa akin. So, mahilig kasi ako tumingin ng technical at fundamentals, lalong-lalo na sa mga blue chip company. So, yun ang nakikita ko guys sa pagdating sa pag-trade. Pero bilang kung magiging investor ka at may malaking capital, so kung maganda to sa pag-invest sa SM saka sa stock market talaga guys. So more on investing talaga tayo. So kung gusto niyo kumita agad yung pera nyo, so punta kayo ng forex. So doon, yun nga lang, medyo risky ang pagte-trade doon. So kailangan medyo marami kang alam at maraming ideya. Yung strategy mo medyo kailangan napaka-fit doon sa forex kasi medyo yung galaw is napaka-volatile. Hindi mo makontrol minsan, lalo na yung kung every minutes yung time frame na gagamitin mo. So, yun natin masasabi kay SM guys. So, good for investment siya guys, gawa sa bond insurance na pinapangako niya. Pero sa mga trader sa nakita ko kanina, so wala naman tayo nakikita kasing volume Kasi nga, SM is investment corporation. So, makita niyo investment. So, dapat pang investor lang talaga siya.
So, sumunod guys is yung si Dito. So, as usual, tulad ng sinabi ko nung nakaraan, possible na talaga na si Dito is bumaba. So, nakita nyo, sabi ko nung nakaraan, napaka-huge ng ball, yung kanya, yung RSI niya, nung Monday nung gumawa tayo ng technical. So, sabi ko, kung may pagtaas man yan, tataas ng konti, pero may possibility na bumaba yun. At yun nga, after ng Martes, kakahapon, so medyo bumaba na yung price ni Dito kasi gagawa nitong yung RSI niya medyo napakataas na sa mga investor. So, possible na manghihikayat siya ng investor. Pero kung isa kang trader guys, nandito pa. So, kung mapapansin, kung sa tingin natin is medyo may possibility pa na tumaas. So, tingnan natin ang every 5 minutes candle. So, mapapansin natin sa every 5 minutes candles guys. So, yung mga dalawang araw, medyo ang galaw niya na guys is medyo sideways na. So, medyo hindi na maayos yung ating 5 minutes candle na nakikita. At yun nga, ang ating candle dito na last 10 minutes candle is nasa baba nitong simple moving average ng ating Bollinger Band. At itong si RSI mo dito is nandito sa below 50. So, medyo yung galaw niya ng last itong araw is medyo sideways or medyo neutral. So, hindi siya tumataas ng above 60. So, above 50 man pero bumababa din siya guys. So, may possibility na may pagbaba pa itong si dito, or mapapansin natin may pagnaro pa yung kanyang Bollinger Band at itong price candle mo, so may indication na ibababa niya pa yung price guys. So yun ating masasabi kay dito. So sa fundamentals guys, wala pa naman tayong ibang naririnig dito, so maliban na lang yung sa mga narinig natin ng mga company na nagkakaroon na siya ng agreement sa ibang company na for yung pagmamadali ng pag-construct ng mga tower, then yung paglatag ng mga fiber cable, so para sa kanyang operation. So yun lang hinihintay natin guys, is yung operation na lang. So okay na naman na rin siya ngayon. At in the future, so possibility na yun ang ating makikita guys, na may na mataas ang presyo ni dito. So makaka-affect dito sa price ni dito guys yung itong kanya construction ng mga tower. So possibility magkakaroon siya muna ng tinatawag na operational cost. So yun ang makaka-affect diyan. So kapag nangyari yun, so pag natapos naman yun, so may possible na doon na natin makikita yung income na masasabi na kay dito. So kung ngayon, kung isa ka investor, so maganda dito kay dito mag-invest kasi nga medyo mababa pa yung price niya. So pero yung price nito guys, so baka may possibility na dito na lang to maglalaro sa 5 pesos to 4 pesos. So yun natin masasabi kay dito. So sumunod guys si MPI. So sa MPI is tumaas ngayon. So ang day candle niya, tingnan natin sa day candle muna tayo. So ito, napaka-huge ng kanyang candle. So after niya na magkaroon ng statement nung I think kung hindi ako nakakamali last week pa or last week pa yata siya nagkaroon ng October 5 ba or October 2. So nagkaroon siya ng press release na magkakaroon ng buyback of share. So possible na equivalent 'yan, napansin ko is almost nasa 1 billion number of share, then sa worth of 5 billion pesos na na share. So ang nakikita ko pala ngayon is nasa 139 billion ay 139 million na nabibili pa lang nila or nagkaroon ng buyback. Pero mapapansin na natin dito, medyo overbought na. So may possibility na yung share na yun, yung price of share is hanggang maglalaro na lang dito. So yun ang aking nakikita guys. So kung mag-above man to ng 80 guys, so may possibility na tumaas ang kanyang price, pero wala akong assurance kung based sa ideya kung tataas pa siya dito. So unpredictable naman yung yung magiging price, at di natin masabi kung magiging pagtaas o yung pagbaba. So baka may possibility na bumaba. So yung kasi last price na ko noon is nasa 3.53 yung last price na pagbili nila. I think nandito yun sa nung Monday. So Webes naman ngayon, so 3.53 ang last ko nakita, o 3.48. So ngayon umabot na siya ng 4.04. So may possibility na yung nakabili sa part na to guys, so nakasalo dito, so or either na kahit nandito sa part na to, so may possibility na ibebenta na nila yon. So may na rin naman, makikita nyo may halos 25% na rin naman yung magiging income dyan sa part na yan guys. So yun ang aking masasabi dito guys kay MPI. So yung buyback of share lang, pero kung ikaw dive candle sa trader, so medyo ang galaw niya na guys, medyo nasaka na siya.
sa bagay, medyo pa yung RSI niya dito kung every 5 minutes, medyo below sa 70. So, may possibility na mag-above sa 70 to guys. So, may possibility, may window of opportunity ka na makapag-take profit. Pero, yung price niyan is nasa 4.04. So, masasabi natin na hindi ko masasabi or masasabi natin na hindi na lalayo sa price na to guys. So, umabot naman yan ng 4.14. So, it's maganda siguro guys, pero kung isa kang trader na small time trader at kumbaga ito na yung source of income mo, so may possibility na baka maipit yung kwan mo, yung tawag dito, yung tawag dito, yung price, yung capital mo. Pero kung isa kang investor, so may possibility na kuan niya guys, na tawag dito, na maganda kasi nga kung nag-buyback of share ang isang company, so may possibility na papakawalan nila yan after na ma-meet nila yon. Then imposible naman ibenta nila yan sa mas mababang halaga. So may possibility may bibenta nila yan sa medyo mas mataas na halaga siguro guys. So yun ang ating masasabi sa price guys. So baka may pagtaas ng price ito guys. So kung isa kang day trader, hindi ka may possibility na hindi maganda sa sumugal. Pero kung isa investor, so every 1 month or 2 months, so 3 months, so maramdaman mo na yun, na makikita na yun guys ang investment dito guys kay guys NPI. So makapapansin naman, Metro Pacific Investment Corporation, kasi nga marami siyang hawak na company. So marami siyang mga business na hawak. So isa dito yung NLEX, so yung may yung Metro Manila Tollway sa NLEX pala, North Luzon Expressway, then EasyTex, then may mga hospital din siya, then sa mga real estate property din, lalo yung Araneta. So possible na hawak niya yung Araneta, kasi yung Araneta Coliseum. So may investment din siya sa Clark, Pampanga, then Maynilad. So, pasok dito guys ang mga investment, then PLDT. So, yun ilan sa mga investment nan guys, medyo kuan na yung galaw ngayon, lalo na yung Maynilad. So, may mga hindi nakapagbayad ng kuan ng dito tubig. So, then sa Raneta naman, so wala naman mga event na nangyari, lalo yung basketball, wala na ngayon. So, ngayon may bubble game nga. So, Pampanga naman, then yung PLDT, so upgrading naman sila ngayon. So for in the purpose guys, kung isa kang investor, maganda dito sa NPI mag-invest, kasi nga in the future doon mo maramdaman yung pera. Pero sa kang trader, so alanganin tayo dyan. So yun ang masasabi ko. Pero akin ideya lang yun. So sa inyo na yun guys, kung ano yung tingin nyo sa company na yan. So sa tingin nyo is isang maganda naman siyang company, isang blue chip. So tingin nyo na may pagtaas yan ngayong week, so nasa sa inyo yan guys. So sumunod guys, si Ali. So si Ali guys, yung day candle niya, so medyo nagkakaroon naman siya ng uptrend. So nagkakaroon siya ng developing ng green candle. So nagta-try na dito siya na maghagno naman dito sa ating simple moving average dito sa Bollinger Band. Pero yung Bollinger Band mo is medyo, yung galaw is neutral, so parallel. So may indication diyan na magkakaroon na sideways yung galaw ng kanyang price. So, yung RSI niya is below sa 50. So, ito guys, yung window of opportunity sa mga trader. So, magandang kwanto, may oportunidad na dito, na tumaas yung presyo kasi yung RSI is below 50 pa. So, malaki pang opportunity. So, tingnan natin ang every 5 minutes nito guys na galaw. So, medyo may paggalaw na every 5 minutes siya ba? So, medyo kwan nga lang. Medyo bumaba lang siya. So, bumaba ngayong araw, pero na-recover niya rin naman. So, magkaroon ng dito pero may huge na pagka dito angat. So, gawa nito yung last na price, itong price na to. So, nasa 30.05 yung last na price na sa taas. So, may possibility niyan guys na baka medyo mataas yung kanya yung last price niya. So, from there's 29.4 din sa 3.05. So, medyo malaki yung gap ng price. So, baka may opening siya bukas. So, dito, possible. So, kung ma-maintain niya, so, tingnan natin yung ating tinatawag na resistance. So, ito. So, kung dyan ang opening niya guys, so, ito yung ating gawing resistance guys, yung part na to. So, wag na tayo sa pinamataas. So, kung ang opening niya is nandito sa part na to, tumaas dyan, so may possibility na may pagtaas ng presyo. Pero kung ang opening niya, so, kuha natin to guys, yung object na to. So, gawin tayong yellow. So, another. Gawa tayo dito ng panibago. So, resistance. So, gawin natin itong resistance, itong part na to guys. Ito.
Yan ang resistance natin na mangyayari para bukas. So, itong tatlong candle na yan. So, yung triple candle na yan. So, yun ang resistance guys. So, pag ito naman, ang price niya dito nag-open ito maas, so may possibility may pagtaas yung price dito. So, wag na tayo ma-expect na dito yung open niyan guys sa 3.05 kasi nga medyo napakataas yan eh, yung gap nila pagitan. Pero kung yung price nandito guys, tumaas, may possibility na may pagtaas ng presyo. Pero pag dito yung price at bumaba, at mas mababa pa dito sa ating gawing support, sa first support na gagawin natin, so may possibility na bumaba yung price niyan guys ni Ali. So, fundamentals kay Ali. So, ang fundamentals nito kay Ali guys, so may nabasa tayo. So, Sikan, Daiichi Properties continues to expand its portfolio with construction of 56 Central. So, isang building na kinoconstruct niya, I think kung hindi ka magkamali, BGC ba or dito sa may Ayala Alabang na part. So, yun ang aking nakikita. So, Daiichi Company guys, isa siyang company na kumbaga expert na in terms of developing ng isang property. So ngayon nagtayo siya ng kumbaga I think nangupahan siya dito sa Ayala Land na company. So inupahan niya yung lupa. So I think na syempre ibig sabihin kung nag-expand siyang continuation si Daiichi, so kahit na may pandemic ina-expand niya pa rin yung kanya dito sa Pilipinas. So may indication na maging maganda yung takbo nitong yung company na to. So, syempre leisure 'yan. So, may income to yung kay Ayala. So, may possibility nga yung Ayala Land is magkakaroon to ng pagtaas ng presyo. So, yun natin masasabi guys sa kay Ali. So, ICT. So, day candle. So, medyo may pagbaba na yung kanyang day candle guys, pero nanatili pa naman siya sa taas ng ating simple moving average ng Bollinger Band. So, may kwan pa yan, may indication pa na tataas pa yung price niyan. So, pero ang kanya lang is yung RSI niya. So, baka magkaroon to ng pagbaba ng kanyang RSI. So, tingnan natin ang every 5 minutes guys. Nakandil na yung araw. So, at medyo yung may buying volume din. So, medyo malaki yung buying guys. So, yung volume is buying. So, may indication na medyo may nag-i-invest sa kanya. So, tingnan ba natin yung kanyan sa watcher. So, yung nga, net foreign buying niya is medyo negative na, nag-negative lang siya na 267.76 million. So, may lumabas. Pero, may mga, naman pumasok investor. So, tingnan natin ba kung may investor to guys. So, medyo tayo guys. So, wala tayong volume. So, medyo may malaking selling volume dito guys sa part na to. So, ito, selling volume. So, 8 ito, ang 8. Pero walang mga gaanong mga volume. So, ito yung malaki. Itong dalawang volume lang isa. Pero mas maliit pa yung buying. Mas malaki compare yung selling. Pero yung mapapansin nyo, mas marami yung buying volume. So, may possibility na may opportunity sila nakikita. So, yung natin, price candle natin dito. So, medyo nandito sa ilalim ng ating moving average, simple moving average. So, kung tumaas to dito, so may possibility na may pagtaas ng price. So, yung resistance natin, so possible ito yung first resistance, itong price na to guys, sa 114.66. So, yung last resistance. So, yung second resistance natin, so ay yung first resistance itong 114.4. So, maliit lang yung diferensya niyan. So, yung ating tingnan guys. So, pag tumaas ang presyo dyan sa dalawang yan, so may possibility may pagtaas. Pero, kung hindi na siya tumaas guys, so baka bumaba na. So, fundamentals guys kay ICT. So, wala pa rin tayong pagbabago. Yun pa rin yung operation ng Kribi, yung sa Kribi, sa Cameron Africa. So, Central Africa ba yun na Kribi port. So, yun ang ating masasabi guys. Sumunod guys si Tel. So, mapapansin nyo kay Tel dito, medyo may buying volume na siya dito until na nagkaroon siya ng selling volume ng tatlong sunod na araw. So, ngayong araw, so may buying volume. So, may indication na may pagtaas na ng presyo to. So, at isa pa, yung RSI mo nandito sa baba. So, may possibility nga na malaki opportunity mo kung isa ka investor. So, malaki opportunity na tataas yung price nito guys ni Tel kasi nga yung RSI niya dito. So, kung day candle ang papansin niya bilang investor, so magandang indication na dyan. So, may mga buying volume dito. So, tingnan natin guys ang every 5 minutes. So, yun nga lang, 5 minutes, medyo na huge na naman yung pagtaas niya.
So nandito at ang kung naman kagandahan naman guys sa mga kanya to is yung mga price candle niya dito. So nakadikit na dito. So nakahag na dito sa simple moving average ng Bollinger Band ng 5 minutes. So at medyo nag-widening itong kanya yung Bollinger Band niya dito. So may indication na may pagtaas na doon ng presyo si FLDT. So wag natin pansinin yung RSI dito sa every 5 minutes candle. So natural lang yan na mas mataas guys. So kapag yan ang tiningnan nyo, so may indication kung 5 minutes ang gagamitin yung candle. So may indication na yung RSI niyan matagal dito sa taas guys, maglalaro. So may indication na may pagtaas ng presyo itong si PLDT. So wala naman tayong ibang nababasa pa dito na kay Tel na dito na fundamental. So yun nga lang yung upgrading ng mga kanya cell site or mga tower. So para sa 5G connection. So yun lang ating kwan. At siyempre yung service niya may improve na rin. Gawa nga na may pangalawang na siyang kakompetensya or may possible pa pangatlo. So kung matuloy itong sinaw. So yun natin masabi guys kay Tel. So, as investor, so maganda talaga guys sa stock market is for investment. So, mapapansin nyo. So, kasi nga guys, sa stock market naman talaga, yung galaw ng isang company is naggagawa ng report yan. Malalaman mo, nakikita yung company every end of the quarter. So, may apat tayo na quarter or may mga company na every month naggagawa ng report. Pero possible, mga quarterly report ang kanilang ginagawa. So, doon mo malalaman na nagkaroon sila ng income kasi yung operational cost, so yung lahat ng cost tatanggalin nila yan, doon makikita nila yung capital is kung tumaas nagkaroon ng profit. So possible may pagtaas ng price itong company. So yun ang ating masabi guys. So ang stock market is for investment guys. So mas probable may investment ka. So mas swerte ka na isang day trader kung makahanap ka ng isang company na matsambahan mo na pataas yung price on that day. So masakyan mo. So kung mapapansin mo yun, nangyayari lang yun once minsan may mga company na almost a week na tumataas sa tuloy-tuloy yung pagtaas. So minsan naman may mga company na sideways lang or minsan may pagtaas 2 days lang. So yun natin masasabi guys dito sa kay Tel. So sumunod guys si ABS. So ABS-CBN. So day candle niya. So mapapansin nyo medyo pagtaas. So sa Saturday, so kuha na magkakaroon na siya ng tinatawag na dito ng yung pagkaroon ng mga palabas sa yun nga lang sa South TV, I think South TV, di ba, nagkaroon siya ng kuan ba fundamentals na yun nga magkaroon siya ng magpi-free to air na siya. So possible yung may mga syempre may mga agreement pa diyan yung mga company nila dati sa mga commercial. So doon makikita natin na magkakaroon pa ng income itong company na to. So na solusyonan nila yung problema nila na pagkatanggal ng prangkisa. Then ngayon nasa free to air TV na naman sila, so may income na napapasok doon. So yun nga lang, medyo hindi na ganoon kalaki siguro yung maging profit ng isang company gawa ng magbabayad ka ng royalty or syempre I think na time hour doon sa may-ari ng network na yon kasi nga may sariling yung apps is wala yung sariling frequency guys. So mapapansin niyo dito after nung nag-close siya, so dito ang galaw niya, then nung nag-release siya kailan ba? I think Monday. So sa Sabado siya magsisimula magpapalabas. So 4 na araw, so mapapansin nyo puro buying na. So dito the second day after siya guys is medyo nagkaroon ng selling. So may mga nag-take profit. So may nagkaroon ng dalawang pag-alinlangan siguro yung ibang nakabili or may mga trader na nakasakay guys or nag-take profit na. So medyo huge ang kanyang pagtaas kasi guys, so mapapansin niyo. Then after ng second day, so bumagsak siya. Then ngayon nataas na naman siya. So medyo huge na yung pagtaas guys. So baka iyan muna yung mananatili diyan yung price guys. So hantayin natin yung magiging operation nitong si ABS guys. So bilang trader, so nasa sa inyo kung sasabay kayo sa bilang trader dito. So ngayong araw medyo sideways na yung galaw ng kanyang mga candle guys. So from the top, then going down, then hug, then nasa bottom. So nagkakaroon ng tinatawag dito ng retracement ng price dito sa part na to. So nagkaroon ng pagtaas ng candle dito or pag-angat ng candle dito sa ating simple moving average dito sa Bollinger Band. So every 5 minutes. So mapapansin niyo dito, mas marami yung pumasok na investor dito. So yung volume dito sa unang dito sa part na to guys, sa first 30 minutes ng
per 20 minutes ng trading hour. So medyo malaki yung volume dito guys na pumasok. Then after that may naman nag-selling dito guys. So baka nag-take profit. So may mga trader siguro na nakasumabay na sinabayan yan. So yun natin masasabi niya guys. So yun ang masasabi ko guys, nasa sa inyo kung sasabayan nyo si Abs. So yun ang masasabi ko sa fundamentals niya is yung tinatawag natin na yung mag-e-air na siya sa pre-TV ngayon. Ngayong tinatawag na Sabado, sa ngayong darating na Sabado. Sumunod guys si Nickel. So si Nickel, after nito guys na nagkaroon to ng sideways ng paggalaw dito, yung RSI niya, so nagkaroon siya ng sideways, yung price candle niya sa day candle, then kahapon nagkaroon siya ng biglaang pagtaas. So pagkahag ng candle niya, so nagtuloy-tuloy yung pagtaas ng kanyang price. At kung mapapansin nyo kasi yung RSI niya dito, so na alos kahapon lang, I think nung Martes nag-break dito sa 50, then kahapon biglang nagkaroon ng huge na pagtaas ng presyo. So ngayon nasundan yan kasi si nickel guys, so minsan once na tumaas to, so first day pag tumaas, so another day may pagtaas din, then may possibility all through week na minsan nagkakaroon to ng tinatawag na bullish na pagtaas. So nito napapansin niyo dito, napaka-bullish na pagtaas na dito. So by possibility baka masundan yan. Yun nga lang, yung RSI niya dito is nasa above 70 niya, so nasa red zone na. So bilang isang trader, so kumbaga maghihintay ka ng kung may opportunity yan makita. So kung yung price nito is bumaba, so may possibility na kanto na tawag dito na masakyan mo kung makita mo na magkakaroon to ng tinatawag na pagtaas ng presyo. So ito guys, so may possibility na may pagtaas pa tong si nickel. So gawa itong RSI niya sa 50 kung magkaroon ng reversal. At yung price niya naman medyo malapit lang dito sa ating simple moving average. So nakahag. Yun nga lang, medyo yung galaw dito medyo bumaba. So after niya kanina tumaas, so nahila naman siya pababa. So may pagbaba ng price dito. So yun natin bantayan guys, yung itong price candle dito na every 5 minutes bukas. So kung maghag dito, so may possibility may pagtuloy at magkaroon to ng reversal. So baka first hour or first 30 minutes, so baka magkaroon ka ng masakyan mo yung profit na mangyari guys, kasi baka may pagtaas pa ng price to guys si nickel. So wala tayong nakikitang mga kwan dito guys ngayon kay nickel na mga fundamentals. So maliban dun sa mga change of director, so mga promotion ng mga kwan, yung mga kwan sa mga company, sa mga position. So may mga investor kasi na lumalabas, may mga bagong pumapasok. So nagkakaroon ng botohan na panibagong director yan kung sino magdidirect. Kung malaki yung hawak mo ng share doon, percentage of share, so may possibility na ikaw yung magkakaroon ng director or mag-position ka sa kanila. So pero kung isang trader, so wala tayong aasahan kundi hintayin natin guys yung galaw nito or sakyan natin bukas kung 30 minutes. Possible na yung price guys, ito yung natin. So mas mataas ang price dito guys. So mapapansin nyo, yan guys, yung candle na yan. So pag mas mataas yung price mo dyan guys, mas mataas yung price dyan sa kanya guys, so doon mo tingnan guys yung presyo pag tumaas. Pero kapag mas mababa dyan guys yung price, so ito yung support. So napakaliit ng pagitan guys ng support at saka yung natin. So medyo napakaliit ng support, napakaliit ng pagitan ng support at ng dito resistance. So yung konting galaw lang guys is napaka-importante. So ang mangyayari niyan guys, first kung nakahag ang dito, mas mababa dito, nakahag pa rin dito sa line na to, hintayin niyo yung pinakamababa guys, yung hindi na nakahag siya. So ganun din dito sa resistance guys. So first two candles guys na makikita niya dito na nasa above nito, so by possibility yun ang magiging signal nyo na magkakaroon ng profit. Pero pag dito may first two candle naman mas mababa dito, so yun ang signal nyo na baka bumaba yung price ni nickel. So guys, is an ideya lang yan guys. So paggawa ng support and resistance, so kung paano tayo mag-take ng kung paano tayo nag-i-study. So kung bilang isang trader, so kung gusto tayong sumakay guys, kasi isang trader guys, first 30 minutes dapat karoon ka na siyang income, lalo kung intraday trader. Pero kung isa ka namang natawag na weekly naman ang pagte-trade mo, so yung pagkuan mo ng income, so may possible na medyo mataas yung chance or na kumita ka. Pero ngayon guys, mababa pa yung risk na maluwi ka.
Pero kung isa kang intraday trader, so malaki ang risk doon guys na malugi ka. So mapapansin nyo dito, so may mga selling dito, pero mas marami yung mga buying dito na mga kwan. At mapapansin nyo, maliliit yung mga volume dito. So possible yung mga trader yan. Dito, may mga investor dito, so may mga nagsisell. So yun natin nakikita. So dito, puro buying. So medyo malaki yung buying sa part na to. So dito medyo may mga puro trader lang gumalaw. So may mga ilang investor na pumapasok guys. So mapapansin nyo. So mapapansin natin dyan guys kung titignan natin yung transaction yan. So sumunod guys is tayo fundamental sa nickel, di ba? So CP Gold. So CP Gold walang galaw guys. So medyo yung closing niya hamon sa closing ngayon is medyo pareho. Yun nga lang, puro selling yung mga volume niya guys. So may possibility guys na may pagtaas magkakaroon to ng green candle sa I think hindi man ngayong bukas o next week. So yun ang tingnan natin kasi sa day candle nyo, so mapapansin nyo RSI mo nandito na sa below, almost below 30 na. So mababa na ang RSI mo. So at yan ang pinakamababa ni nickel after ni Can, yun yata yung pinaka price niya. So medyo mas mataas pa sa normal price niya nung bago mag-lockdown. So ito ang tingnan natin. Puro selling dito guys, and I think hindi natin malalaman kung ba't selling to, ang price na to selling, kung baka yung company nagsisell or possible puro nagka-cut loss yung iba. So napapansin natin kasi sunod-sunod na mga candle. So puro anong tinatawag dito? Puro pattern candle ang nangyayari dito. Pero ito, pag green candle to bukas guys, so may possible may pagtaas ng presyo itong si Gold. So tingnan natin guys, yung galaw nito 5 minutes, so may pagbaba to. Yung 5 minutes niya guys every, so yun 5 minutes, so yun nga bumaba siya, puro selling. Pero dito may huge volume dito. Ay kahapon pa yan, so ito pala. So, yung price candle niya dito, so naghag galaw below. So ngayon nasa taas. So may possibility guys na may opportunity na may pagtaas itong si Gold kasi nga ito nasa taas itong price candle mo. So yung ating hintayin guys. Isa pa guys, kung isa kang investor, maganda na mag-invest dito kay Gold guys. At masasabi natin maganda kay Gold guys. So fundamentals na nabasa natin. So tapos niya na bayaran yung lahat ng mga loan niya sa mga bangko, sa government man or private na mga bangko, sa mga life insurance. So ang nabasa natin na fundamentals kay Pure Gold, so complete landmark of 12 billion corporate note issuance. So ibig sabihin ng yung utang niya. So kung mapapansin niyo kasi guys, from the previous year, so I think 5 years, 5 years na nagsimula si Pure Gold, na mapapansin niyo parang kabuti na nagsulputan yung mga paano ito guys, yung maliliit na mga parang maliit na mall, yung property niya, so establishment niya na nagsulputan sa mga iba't ibang lugar, lalo na sa mga probinsya. So doon natin mapapansin guys, kaya siya bumaba yung price niya kasi nga nagbabayad siya ng utang niya or loan niya na worth of 12 billion corporate note issuance. So nabayaran niya na guys, so na-complete niya na, complete landmark na, ibig sabihin bayad na siya. So 10 years yung target niya, so nagsimula siya ng 2012, ay nag-end of 2012, so dapat possible 2022 pa tapos mabayaran, pero ngayon nabayaran niya na lahat guys. So may possibility magkakaroon na to ng good income tong si Pure Gold. So it's good, maganda na siyang for investment guys. So mapapansin niyo yung price niya dito guys. So yun na sabi ko sa inyo, 5 years siya nagsimula tong mga kwan yung magsimula siya mag-construct ng mga ng mga company, or I think na 2000, hindi, 10 years pa kasi nag-start ako na mag-work 2011 or 10. So nakita ko nagsimula na to na sa Cavite. So doon ko unang nakita yung mga company nito. So Cavite, then dito sa Rizal, so sa other part of parting North Luzon. So doon natin makita. Yun guys, ang masabi ko sa inyo, complete landmark of 12 billion corporate note issuance ang nagawa niya na bayaran kanyang utang. So it's good time for investment guys kay Pure Gold. So mapapansin nyo dito yung RSI mo, so magandang indication yan sa mga investor. So kung isa ka investor, maganda pumasok kay Pure Gold. So yun lang natin masasabi guys. So sa MRC na medyo huge na naman yung kanya, yung pagtaas niya. So kasi dito marami kasing mga company guys. So mapapansin nyo dito sa mga top gainer ay most active company, so isa lang yung mapapansin nyo dyan na dito na
bumaba yung price, mas active sa 15 na yan. So MRC, so itong company to guys, si MRC, so, isa siyang parang holding company siya. So, nag-i-invest siya or bumibili siya ng stock or bond sa ilang company or nagsusupport siya for development sa mga properties. So, nagsasubsidize din siya kung ano yung mga kailangan ng isang company. So, yun ang kanyang purpose, guys. Kaya meron siyang press release ngayon na amendment regarding sa tao dito. Amendment of primary purpose and additional of secondary purpose. So, may nadagdag na kwan siya. I think na mag-subsidize or mag-support ba sa mga company. So lalong-lalo na ngayon na marami mga company na bumaba or bumagsak kasi yung gawa ng pandemic. So yun ang ginagawa ng company na MRC Allied Incorporated. So nagsusupport siya sa mga involved siya sa mining, real estate property, sa mga energy, so sa mga retail. So yun ang ating kwan guys sa kay MRC. So, sa mga lending company. So, sinusupport niya yun guys, ang mga company na yun. So, yun ang ating kay MRC. So, mapapansin nyo na medyo huge ang kanyang pagtaas ngayong araw. So, ang kwan talaga ng company to is good for investment ngayon guys. Gawa tong price niya. So, mapapansin nyo yung price niya sa 2 point, pinamataas niya is 0.29. So, napaka baba yan kung may 100,000 ka at ma-invest mo dyan guys. So, medyo malaki yung return of investment mo sa'yo kasi gawa nung medyo malaki na yung magiging dito, magiging tubo. So, mapapansin nyo dito, 0.05 yung diferensya. So, 0.2415 then 0.29. So, ibig sabihin, may 0.25 na, ay may 0.05 na dito income. So kung mag-invest ka ng 100,000 diyan, so may possibility na may 50% na kikitain yung investment mo, I think, or ganun nga siguro, I think na ganun ang mangyayari. So good for investment ang company na to guys. So yun ang natin masabi guys. So bukas, so every 5 minutes bukas. So ngayon araw medyo crucial to guys. So medyo pa ipagbaba na, mapapansin niyo yung galaw ng mga kanya is medyo tawag dito sideways kasi nga guys, ang masabi ko is good for investment ang isang stock na to. So possible na 2 years, 3 years, so pag mag-invest ka, so magkakaroon ng income yun guys. Pero sa trader, so negative tayo dyan. So tulad ng sinasabi ko sa inyo guys, medyo marami yung mga stock na ito, mapapansin nyo, nag-income. So MRC, pinamataas na kinita guys. So kasi nga siya sa mga support company, nagsusupport siya sa mga company. So kung mapapansin nyo, kung maraming company kumita ngayon, so kumita siya, di ba nga? So mga GT Capital, so yun ang mga company guys na mga nagsusupport sa mga kumpanya. So yun natin masabi kay MRT guys. So 5 minutes candle, so isang trader, so negative tayo guys. So medyo may pag sideways na naman yung paggalaw ng kanyang price. So mapansin nyo sa day candle, so medyo huge, then after maliban na lang dito guys, so ito huge na pagtaas, doon bigla na mababa, then after na sideways, so konting tumataas, then sideways. So yun ang ating mapapansin niya sa company nan guys. So kay MRC, so wala tayong fundamentals maliban sa amendments of primary purpose as additional secondary purpose. So may pagbabago. So guys, so sumunod guys si MRC si Now. So day candle ni Now, so medyo tumaas na naman siya ngayon. So medyo manda yung mga galaw ni Now guys. So tumataas, yun nga lang nasa red zone sa mga trader. So 5 minutes, so may opportunity ba? So medyo may opportunity guys sa 5 minutes guys. So nandito naman yung price candle sa taas na. So may possibility na may pagtaas ng presyo. So siguro masasabi natin magiging resistance mo. So ito, pinamataas na resistance na gagawin natin. Yan guys, ito yung resistance mo, nung last resistance mo, pinaka last resistance mo yan. May possible na pag na-break yan, so tuloy pasas. Pero kung gagawa tayo ng second resistance guys, yung pinaka first resistance talaga, so nandito na siya nag-close. So ito yung pinaka resistance mo talaga guys. Yan, yung kana to.
yung candle nito. So ito yung candle na resistance mo. First resistance. So pag tumaas diyan, so may may income ka pa. So dito, sumunod na kan is ito. So pag tumaas pa diyan, so possibility may tuloy-tuloy na pagtaas. Pero kung mas mababa diyan, so yung magiging support mo, ito na yung magiging support mo guys. So pinaka-ilalim nito. So pinaka-lowest ngayong araw. So yung lower low ngayong araw. So yun ating magiging support guys. So kung mas mababa yung kan mo, yung dito, yung kan mo dito, yung price na mangyayari bukas, so may possibility na may pagbaba ng presyo itong si now. So wala tayong ibang fundamental siyan guys. So maliban na lang sa pang-apat na telco, then collaboration or pag-join sa Vietnamese company. So yun ang ating masasabi guys. So ito support, then itong resistance, first resistance, second resistance. So pag na-break mo yan, so possibility na may pagtaas ng price. So yun natin masasabi guys kay now bilang sa mga trader. So window of opportunity, medyo may window of opportunity sa 5 minutes candle kasi tumatagal diyan sa day candle. So medyo nasa overbought na. So yun lang ang negative indication. So mapapansin nyo, medyo maliit ang volume. So may mga buying volume, medyo maliit. So may possibility na may na tumitingin ng opportunities sila guys. So may mga buying volume. So dito kahapon nagsimula na mag-selling. So ngayon may buying na naman dito. So baka possible kung may buying pa diyan sumunod, so baka may indication may pagtaas ng presyo. Pero kung selling na yan bukas guys at sunod na selling, so yun na lang ang indication na may pagbaba na ng price. So sumunod guys si URC. URC, so may opportunity sa mga trader, so medyo malaki pa yung opportunity na tataas yung kanyang price. So ngayon, nakahag dito ang kanyang price candle guys sa ating simple moving average ng Bollinger Band. So, medyo narrow. So, wala kang confirmation pa ng pag-widening. So, pag nagkataon na magkaroon ng widening bukas to guys at nagkataon na yung price candle niya is above na dito sa ating simple moving average, so may indication na tataas na yung price niya. So, 5 minutes candle sa mga trader. So, medyo mataas nga guys. So, yun nga lang, tingnan niyo yung magiging opening ng price. So may possibility kung may mataas na opportunity na ito yung magiging opening, or baka between dito guys, above lang dito ang opening niya. So kung dito man mag-opening yan, so may possibility na may pagtaas ng price nga sa tuloy-tuloy. Pero kung magkakaroon tayo ng support, so lower low, so medyo mababa na natin yung part na to, so maging lower low. So ito na lang ating higher low ba? Ito na lang yung higher low ang ating maging support guys na isa. So, itong isang higher low na support. So, mas mababa dyan yung price. So, baka bumaba yung presyo. Pero sa akin, medyo mataas guys. At yung ito, RSI niya, napakataas. Huge yan. At isa pa guys, maganda fundamentals nito ni URC. So, si URC is binili niya yung sugar at ethanol producer na Rojas Holding Incorporated. So, yung sugar and ethanol producer na Rojas Holding Incorporated asset, binili niya ni URC sa La Carlota City sa Negros Occidental. So, nag-expand siya. So, possible, di ba, sa Universal Robina is nagpa-process na siya ng mga food, yung mga noodles, so yung mga canned goods, then yung mga chichirya, yung mga junk food. Then ngayon guys, binili niya na yung asset ni Rojas Holding Incorporated na sugar and ethanol. So, expanded na naman yung operation niya or yung company. So, additional naman yon. So, ibig sabihin, magandang indication yon. At isa pa, kung natandaan nyo, si URC, isa sa mga magandang company na nagkaroon ng malaking profit ngayong first half of the year. So, yun natin masasabi guys. So, AEV, si Aboitiz Equity Venture, so medyo mababa guys. So, nakahag dito. So, selling, I think, but may selling. So, baka yung mga nakabili sa part na to. So, nakaselling ang kanya. So, medyo malaki yung mga selling dito. So, yun ang ating tingnan natin bakit selling. So, pero medyo malapit naman na sa RSI. So, I think na baka selling yung mga nag-sell dito. Yung mga trader ba or mga nakabili sa part na to, or may mga nag-cut loss, I think na so kasi nga nakahaga yung candle dito, so indication yan may pagbaba yung price niyan. So yung RSI niya may indication na may pagbaba pa, so hindi siya below 30, so may possible na may pagbaba pa yung price nitong si AEV. So 5 minutes candle, so medyo may pagtaas na dito sa 5 minutes candle. So medyo nasa taas at medyo merong buying volume sa part na to.
So medyo malaki may buying volume dito. So guys, so may indication na may tagtaas na to yung presyo. So mapapansin nyo, isang malaking buying volume yung last 10 minutes. So AEV. So pero dito may chance na magkaroon siya ng tinatawag na pagbaba yung price guys. Pero kung sa 5 minutes ang tingnan nyo, so may bumili na ng buying na doon, may buying na sa dito, so may nagsimula na mag-buy dito sa 5 minutes candle. So AEV guys. So Aboitiz Group's infrastructure arm. So yung infrastructure arm niya is expanding its cell tower business. So nagpo-produce ng dito continuation ng paggawa ng mga tower, itong infrastructure arm niya. So gumagawa sila ng mga tower kasi nga yung Aboitiz Equity Venture guys, so isa sa mga purpose niya is yung mga power, yung sa mga power generating structure or facilities, yung tulad ng mga tower ng kuryente, so mga tower ng mga cell site. So yun ang ginagawa niya, pinapaupahan niya sa mga telco. At ngayon, yung mga telco guys, nag-expand ng kanilang service. So, kung narinig nyo, may 20,000 na yung ngayon. Ayon sa report, may 20,000 na tower. Total, yung smart at saka yung smart, then PLDT or PLDT, smart at Globe. So, yung PLDT smart, isa lang may-ari niyan. So, yung Globe, may 20,000 na. So, pero, DICT, so, kailangan pa ng 50,000 tower. So, para gumanda yung serbisyo ng internet natin. So, itong si Aboitiz Arm Structure, so, yun ang ginagawa. Nag-expand siya ng mga paggawa ng mga small tower na paglalagyan ng mga antena. So, ang kailangan na kasi guys, is yung mapaglagyan yung antena ng receiver. So, may mga transmitter tower na. So, yung mga laking may microwave, yun ang kailangan na lang guys, yung receiver. So, halimbawa sa isang remote area, kailangan ng tower doon para lumakas yung signal. So, para yung magkaroon ng yung tinatawag na receiver na mas malapit kailangan doon sa tinatawag natin na dito, yung distributor or yung tinatawag sa may terms engineering nun. So receiver, yung antenna, yung microwave, yun ang magbabato ng signal papunta doon sa receiver. Then ang receiver yung magbabato sa mga cellphone para mas malapit ka doon, para lumaki yung signal. So sa nangyayari kasi yun guys, yung gap ng pagitan ng mga tower, yung receiver saka yung distributor, yung pinaka main tower at yung receiver medyo malayo. So kailangan paglipitin, then ibato mo sa isa kay yung si 1 ang pinaka main mo, then ibabato mo kay 2, then si 2 ibato mo kay 3, isang bato-bato ng kaunti. So kailangan medyo malapit para yung isang community na mas malayo doon sa tower. So yun ang kailangan mong tayuan. So kailangan ng 50,000 at kailan pa si dito may additional na telco at may pang-apat pa na possible. So Aboitiz company, so magandang good for sa investment guys sa Aboitiz. So mapapansin nyo, may nauna na dito na buying volume. So medyo napaka-huge na volume yan guys sa part na yan. So yun ating nakikita guys kay AAV. So sumunod guys, si JFC. So JFC 5 minutes candle. So yung 5 minutes candle niya yung araw guys, so maganda. Lahat ng candle niya nasa taas nitong ating moving average. Dito sa ating sa ating tinatawag na Bollinger Bands. So sa day candle guys, so tingnan natin. So umabot naman sa 77. So yun nga, nasa taas guys at may confirmation ng pag-widening. So may indication guys na baka tumaas itong price ni Jollibee. So, yun, lalo na ngayon. So, lalo na pag pinayagan na yung 100% na accommodation sa mga dito sa mga fast food chain. So, kasi 50% pa lang ang capacity na pinapayagan. Ngayon, pinag-aaralan yung 100% na. At unang-una pa, binubuksan na yung tourism sa iba-ibang part ng bansa. Yun nga lang, medyo mayroong kahigpitan nga lang yung requirements para makapag-travel tayo. So, pero ngayon guys, kapag nag-operate naman itong si Jollibee, so 100% operation, so doon natin makikita yung pagtaas ng presyo. So baka maramdaman natin guys. So from dito, mabot siya ng 200 plus, diba? So naging 144, so medyo malaki yung pagitan. So pag hinabol niya yan, so possible na magandang take to investment guys. So isa pa, si Jollibee guys, first store na inopen niya ngayon sa Rome, Italy for expansion across the Europe. So nag-expand siya across the Europe. So may isang store na siya na binuksan at yun ay malapit doon sa Vatican City. So 8 minutes away from Vatican City guys. So yun ang aking nabasa sa kanyang fundamentals. Then yun ang ganda na dumating na siya sa Europe, nag-expand na yung company niya to Europe. So possible na isang magandang indication yun na nagsimula na siya mag-open guys. So alam na natin maraming Pilipino naman sa part ng Europe. So at isa pa yung Vatican City is
crowded na kanyan city. So maraming tao diyan. So siyempre siguro masabi natin kung magustuhan nila yung Jollibee. So it's good. So isang magandang pang-investment guys sa JFC. So kung mag-invest ka, so dito na tayo guys ha, kay Jollibee. So isang blue chip company. So MBT. So mga price candle na sa taas. So magandang indication. Yung nga lang yung sa red zone na siya guys. So may chance pa ba tayo? May mga kung isa kang trader sa trader, so medyo nandito na guys nasa taas na, so may indication yan na yung price medyo mababa yung opening niyan dito. So yun ang may indication guys, baka bumaba yung price nitong si MBT. So yung RSI niya rin dito, so medyo matagal na rin dito sa part na to. So yun ang masasabi natin yun guys. So kung tumagal man dyan, so kung price dito man, so ang RSI tumagal dyan. So, yun ang ating hindi masabi guys Baka may pagbaba na tong si MBT guys. Kasi wala akong masabi kay MBT kasi nga yung kanya bullish na siya dito. So, nasa above na yung RSI niya. Nasa red zone malapit na. So, baka may indication na bumaba na yung price niya guys. So, yun lang guys. Kung may mapapansin kayo na na opportunity na kay MBT is nasa sa inyo yun guys. At yun guys, medyo narrow. So mapapansin nyo rin may pag narrow na yung Bollinger Band at yung price candle mo dito. So almost 2 weeks na gumagalaw ng sideways. So may magpo-form ng panibagong trend. So hindi natin alam yung ang susunod na trend na mangyayari guys. So baka may possible na bumaba yung presyo. Kasi nga yun, kung akong pag-iisipin natin, may 66% na pagbaba yung presyo kasi yung RSI niya dito guys. Medyo mataas na. So, mapapansin nyo rin dito kung yung RSI niya. So, maabot dyan. So, ipababa yung price. So, yun natin masasabi guys dito kay MBT. So, mapapansin nyo dito yung sideways yung galaw niya guys ng price. So, yung RSI niya unti-unti bumababa guys. So, yun guys ang ating masasabi guys sa mga company ngayon. So, nasa sa inyo. Isa lang naman ang masasabi ko. Gabay lang sa akin. So, ideya lang sa mga nabasa ko. Share of knowledge lang. So, yun lang ang aking maibabahagi sa inyo. Pero nasa sa inyo na kung anong mga stock ang inyong pipiliin. So, guys, wala akong kwan na ang lahat ng stock dito is yun ang kung ano piliin kong stock o ginawa ko ng review is yun ang kwan ninyo. Doon kayo mag-focus. So, maraming stock guys ang pwede niyong pagpilian. So, guys, maraming salamat sa inyo.